Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Ito po ang pahayag ni Senate President Tito Soto sa pagkatalaga kay SOJ Boying Rimulya as bagong ombudsman. Ito, sabi niya, siya ang tinig at tagapagtanggol ng bayan, walang takot sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. Yan po ang magandang salitang binitawan ng Senate President sa bagong ombudsman. In Englishin natin, he is the tribune and protector of the people, fearless in the search for truth and justice. Ikinalugod ni Senate President Tito Soto ang pagkakahirang ni Pangulong Marcos Jr. kay Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Ayon kay Soto, taglay ni Rimulya ang mga katangiang kinakailangan para sa isang tagapagtanggol ng mamamayan at tagapagsulong ng katarungan. Nakatakdang manumpa si Rimulya bilang ombudsman sa Huwebes, October 9, 2025. So, bukas yan. So, talagang very happy ang Senate President. Ulitin ko, he described the new ombudsman as tinig at tagapagtanggol ng bayan. Walang takot sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. So, isa ring positive response, positive reaction sa pagkatalaga ni Secretary Boying Rimulya as ombudsman nanggaling kay ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sabi niya, the appointment of Boying Rimulya as ombudsman might just restore the faith of people in the current government. Baka ito na daw ang mitsa. Kasi sabi ni Justice Carpio, napakababa na ang tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon, government institution, dahil sa talamak na korupsyon. So ito daw, pagkatalaga ni Secretary Boying Rimulya ay magpapabalik ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Sino pa ba? Si Congresswoman Leila de Lima naman, medyo hamon. Sige, matapang, okay ka Boying, kailang hinahamon kita. Dapat kasuhan mo kahit yung appointing authority mo. So, yun ang matindi. Kaya bang kasuhan ni Ombudsman Rimulya si PBBM? And then, ang very adverse reaction ng galing kay Attorney Ferdinand Topacio, ito daw pagtalaga hirang kay Secretary Rimulya's ombudsman, ito na yung perfect example of bending the law. Dahil, yung mga patong-patong na kaso na naisampa kay Secretary Rimulya sa ombudsman, talagang ginawa nila ng paraan para mabasura, para mabigyan siya ng ombudsman clearance. Okay? So, tinignan ko naman kung natutuwa si Senator Soto at Justice Carpio sa pagkatalaga kay Boying Rimulya, ano naman ang reaksyon ng taong bayan? Tignan ko lang sa mga post Okay, ito, post ng Inquirer.net kahapon ito. Ibinalita nila yung pagkatalaga ni Secretary Rimulya as ombudsman. People who reacted, 154,000. Ilan ang nagalit, ilan ang nag-like, ilan ang natawa. Pag tinawanan ka, ibig sabihin, hindi sila naniniwala. Ito, 154 people who reacted, 65,000 ang tumatawa. Kinukot siya.
37,000 ang galit. So that's 102,000 versus 43,000 ang nag-like. So ilang percentage ito? Halos around 85% ayaw ng taong bayan ang pagkatalaga kay Ombudsman Remulla. So, gayon po, ang taong bayan, makikita mo yung reaksyon nila na hindi sila maligaya. So, tignan natin kung ano ang kahihinatnan itong pagtalaga kay Secretary Boying Rimullas. Nag-promise naman siya na magiging transparent siya sa kanyang gagawin at there will be a lot of action. So, ang una niyang aksyon, hindi na siya nagpakimi-kimi pa, diretso kagad kay BP Sara. Sabi niya, bubusisihin niya ang SALN ni BP Sara at bubusisihin ang paggamit ng kanyang confidential funds. So, anong target? Target nila, kasuhan si BP Sara. Ganon ba yun? Kaya lang, mabuti na lang nagsalita si former Ombudsman Samuel Martires. Sabi niya, hindi nyo pwedeng kasuhan siya, meaning BP Sara, dahil impeachable officer siya, si BP. Hintayin nyo na lang na hindi na siya Vice President bago nyo kasuhan. Kasi nakalagay pala sa Ombudsman Law na ang mga impeachable official ay hindi pwedeng kasuhan ng ombudsman. Lahat, government officials and employees pwedeng kasuhan ng ombudsman except impeachable officials, except yung mga members ng Constitutional Commission, except members of Congress, except members of the judiciary. So, ano ngayon? Wala. Maghintay kayo hanggang next year kasi nga dapat mayroong bagong maisampa na kaso o impeachment kay BP Sara para makagalaw ang ombudsman na mag-imbestiga. Kung walang impeachment, wala siyang magagawa. Yun po ang pagpapaliwanag ni former Ombudsman Samuel Martires. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan na Mogero, mag-atop na niya. Patuloy ko na. Karon man nagyud sa pag-atop, so may nagyud siya nga atop kay kuha naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30. 30 na ka. So kuan gyud. Unsa day inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora. Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan magyapon usahay bagsak ang presyo. Sa jud. Hinaot unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo. So,